Sa bansang nakikita lamang ng maraming Pinoy sa mga Korean novela sa telebisyon. Isinusulat din ang mga panibagong kabanata sa buhay ng mga OFW. Bawat isa, sinusubukang baguhin ang kani-kanyang kapalaran. Kahit pa ang kapalit nito, ang malayo sa mga mahal sa buhay. Niebe ang ilang lugar sa Korea. Puting-puti at napakaganda sa paningin. Nelson! Hello! Tuloy po kayo. Si Sandra, ng Eyewitness. Ano ba nga pwede rito? Pero walang panahong sumilip man lang sa bina ang mag-asawang Nelson at Liza. Asyete, pulbo, saka ito. Abala sila sa pag-iempake. Anong ayos? Alagay ko rin eh. Ilaalag, paano? Mga 7. O, 10 mo na. Magaan lang naman. 1, 2, 3, 4, 5. Unahin mo muna yung gatas dahil kailangan ni baby yan. Opo. Ito ba padadala mo? Pero gamit ba ito ni baby? Hindi yan magagamit sa Pinas eh. Hindi yan napapadala doon. Walang dapat malimutan. Para sa isang napakahalagang paglalakbay. Uy! Pinapakan mo na. Ano to? Lang. Ang kanilang munting anghel na si Dave, ipinanganak sa Korea 1 buwan na ang nakararaan. Kasi nung una ko siyang nakita, talagang pagkalabas niya, nakita ko na siyang yung hawak nung doktor sa paa. Tapos nilagay dun sa kasi papaliguan siya. Sabi ko, talaga bang nanganak na ako? Hindi ako makapaniwala. Natawa ako kasi sabi ko, kaya ko rin pala maging ina. Siyempre, masaya ako kasi siyempre sa akin siya ang galing sariling dugo ko siya, sariling laman ko. Siyempre, proud na proud ako, tatay na ako. Kompleto, yung para bang kompleto na yung pagiging pagkatao ko. Pero ang kasiyahang ito, panandalian lang. Kung dati-rati mga balikbayan box ang ipinapasalubong ng mag-asawa sa Pilipinas, ngayon, si Baby Dave na mismo ang ipadadala nila sa biyahera. May panggata si baby ko. Isang estrangherong nag-uuwi ng mga sanggol na gaya niya sa Pilipinas. May iwan sa Korea ang kanyang mga magulang para magtrabaho. Kabilang sa libu-libong TNT o mga Pinoy na iligal ang pananatili sa bansang ito. Ito yung mahirap yung sitwasyon namin. Mahirap naman yung bata magiging TNT rin o mahuli man yung isa sa amin. Paano man yung bata, diba? Kaya mas maigi na rin pati yung papauwi namin yung bata na nandito kami magtatrabaho kaysa naman sasamahan namin. Paano naman yung bata, yung kinabukasan niya? Hindi pa naligo si baby. Ilang araw na lang ang pagsasamahan ng pamilyang ito. Kaya ang bawat sandali nakalaan para sa kanilang paalis na sanggol. At walang katiyakan kung kailan sila magkikitang muli.
na si Baby Dave para sa huling pagsisimba niya bago umalis ng Korea. Taas-taas at baka kayo makagapang. Bait ah. Naglalambing yata sa'yo eh. Ang hirap talaga pag first time tatay, oh. Bakit? Hindi, kada iyak yung anak ko siyempre. So, iniisip ko, sabi ko, ano kaya masakit sa kanya? Ano kaya yung problema? Hindi ko alam kung paano ko nga. Kaya, pag Paano matahanin? Pogi? Kagabi lang naman siya nag-iyak na parang every 15 minutes kailangan kakalungin mo siya na ano. Kahit kalong na, iiyak. Ganyan. Iiyak siya. Wala namang dahilan na anong problema. Nakaupo na siya. Pero meron din sa Sunguri ating simbahan. Buti na lang at may dumaramay kina Nelson at Liza, si Alma. 7 taon na ang nakalilipas, nagsilang din ng sanggol si Alma sa Korea. Ipinadala rin niya ang anak sa Pilipinas. Yung ibang kaibigan ko. Kaya alam daw niya ang pinagdadaanan ngayon ng mag-asawa. Mawala pa kayo yun. Yung problema. Malilinis pa naman yung atin. Agad. Naalis naman ito sa ano. Nalamin na si Dave. Andiyan na si Lola Mercy, dali. Dahil taglamig, isa ito sa bihirang pagkakataon na ilalabas sa bahay si Dave. Ay, oo nga pala. Ito mo naman, pasok pala ang... Hirap pala pag winter, yung baby, may takip siya. Para hindi malamigan. Ate, natin yan. Ito na yung bus. Pagka ganitong nasa labas kayo, hindi ka nag-worry?